Pero with the President already talking about the need to, I suppose, no, ito yung tumbok niya, reformahin niyang budget process sa House. Ano ba yung likelihood na susunod? Kasi baka naman lip service lang itong mga nadidinig natin. Diba? Sabi ng Speaker, siya raw yung nangunguna sa reforma. Ayan, sabi niya, Speaker Romualdez is not only open to reform, he's leading it. Ayan. Hindi nga eh, pero ako dun sa spokesperson ng House eh. Gusto pa niya, ako yung mag-propose. Ikaw daw. Diba, hindi siguro niya naintindihan yung aming rules. Sa rules namin, ang rules namin, committee amendments, individual amendments. Yung mayorya ang nagpro-propose na baguhin. Diba? Eh kung hindi naman ipro-propose ng mayorya na baguhin yung rules at susundin yung rules, ano kailangan kong i-propose? Di dapat sabihin niya doon sa mayorya na wag niyo nang i-propose yung amendment na yung pagbabago ng rules na yan para kung ano yung rules sa lahat ng pinapasang bill, yun din ang sundin natin ngayon. Ngayon, kaya ako rin-raise up to this early is because lagi naman, yung last day namin ng session, doon inaaprobahan ng second reading. Baka sasabihin kasi, ay nako, balik na lang natin, gawin na lang natin yun kasi kulang sa oras, di ba? Eh di, kaya ngayon sinasabi ko, di-adjust namin yung oras. Kasi imagine naman, Christian, ilang linggo kami nagdidebate doon. Di ba? Nagdidebate ka, nag-interpolate ka. Tapos, sa huli, anong pupuntahan ng debate mo? 4 na tao lang ang magde-decide. So, ang proposal ninyo, i-abolish itong small group na to. Yeah, wag nang i-propose ulit kasi every year kasi yung rule na ang rule namin is committee amendment, individual amendment. So para hindi masunod yon, you have to propose na ipasok itong small committee, a small group. So, wag na nilang i-propose yan. Agahan na lang para lahat kami, tig-isa-isa kami tatayo doon. Oh, this is my proposal. Ito yung amendment ko. Mapapanood na lahat ng tao. Kasi napapanood na lahat ng tao, sa tingin ko naka-live naman yung aming budget hearings, napapanood nila lahat yan. Pero yung huling finalization, hindi na nila napapanood. Wala ngang minutes yun eh. Oh, hindi, tama naman yan. No? Kasi isa yan sa mga advocacy sa dapat sinusuportahan, yung open BICAM at every level at hindi lang sa budget. Ang talaga nagsusulong yan, si Prof. Shelo Magno. Okay. Paano yung, alam mo, last year pa lang, I think it was December o January, tinanong ako ni Presidente noon. Sabi ko, bakit hindi naka-open yung BICAM? Eh sabi ko, dapat nga yan naka-open kasi just like all other BICAMs, public hearing yan eh. Tama. Eh bakit nga ba? Eh hindi naman ako kasama, never naman ako nasama sa BICAM eh. Di tanongin natin yung mga BICAM conferees. Okay, so dapat lahat siya, no? So tatanggalin yung yung option ng small group. Siguro may nauna nagsabi sa kanya pero yan din yung stand niya. Okay. So dami ko pang gusto itanong pero hahaba tayo. Ito, sa tingin niyo mukha bang patay na impeachment trial? Wala nang wala nang patutunguhan. Ay, ayokong magsagot kung patay o hindi. Pero alam mo naman ako, siguro tagal na tayo magkakilala. Alam mo naman, ako dyan purist ako pagdating sa rules Sa akin lagi is rule of law. So, ang nakaano doon, kung ano yung desisyon ng Supreme Court, susundin natin. Of course, may karapatan na motion for reconsideration yung House of Representatives, pero kung ano maging final decision, obliged kami sundin. Wag naman yung sinasabi na ibang tao na wag sundin kasi mali yung Supreme Court. Pag mali yung Supreme Court, wala na tayo rule of law, wala nang korte dito, wala na. Pag sinabi niyong mali at wag sundin, kahit yung lower courts, wala na tayong susundin, wala na tayong peace and order dahil lahat ng mahuhuli at dadalhin sa korte, sabihin wag sundin yung di ba? Tsaka, magkaiba yung co-equal branch. Okay? Sabi dapat hindi nang hihimasok. Paano yun? Magkaiba yung interpretasyon ng House, magkaiba yung interpretasyon ng Senado. Sino magsasabi kung sino tama? Di ba Supreme Court naman magsasabi nun? Yun lang ang stand ko dun. Pero whether patay o hindi, ang akin lang sundin kung ano yung ruling ng Supreme Court. Okay, pero kasi ang issue ron, yung pinagbasihan ng decision ng Supreme Court, yung factual inaccuracies di umano. Dahil doon sa time sa House.
it's up to the lawyers to argue that, di ba? Kaya nga sinasabi ko, once na magdesisyon yung Supreme Court, kailangan natin sumunod. Tsaka, 13 yun eh. Okay? Paano naman sasabihin na tayo ang tama? I mean, hindi ako kasama doon. Yung mga hindi sumasang-ayon sa Supreme Court, sila ang tama. At yung 13 justices, lahat sila mali. Unanimous nga eh. Paano mo sasabihin nagkamali yung 13? Ang hirap. Tingnan natin. Ito, papasagot ko lang sa iyo to, Kong Tubi. No? Supreme nga eh, Supreme. Di ba? Okay. Ito, may mga tanong lang dito. Okay lang ba? Bilang panghuli. Yes. Ang paratang sa iyo dito, DDS ka raw. Baka Duterte. Baka Sara Duterte. Lalo, di ba, hindi kayo magdaan doon sa impeachment, articles of impeachment. Hindi ako makasara Duterte. Paano naman ako magiging makasara Duterte? Hindi po ako makasara Duterte. Okay, so for the sake of transparency, yung wife ko po, pinsan buod ni BBM. Paano naman ako magiging makasara Duterte, di ba? Ayan, for the sake of transparency, sinasabi ko. Hindi naman yata sekreto yan. No, alam naman. Hindi nga pwede maging makasara Duterte. Ako lagi, okay. Pero kahit naman hindi ako makasara Duterte, doon ako lagi lalagay sa... pagdating sa impeachment, hindi naman ako kung sinong kakampi ko o sinong kaaway ko. Doon ako sa tama. For example, Christian, Merceditas, first term ko as congressman, Merceditas Gutierrez impeachment, di ba? Merceditas Gutierrez was the ombudsman of GMA. Yeah. Di ba? Never ko naman nakakampi si GMA. Pero hindi naman ako pumirma doon. Ang ginawa ko noon, nung may impeachment, yung mga akusasyon, nag-email yata ako sa opisina ni Merceditas Gutierrez, sabi ko, padala niya yung sagot niya doon sa mga akusasyon, doon ako nagdesisyon. O di dapat, di ba dapat, alam niyo naman ganong kaloyal ako kay ERAP noon. Sasama ng loob ko kay GMA sa ginawa kay ERAP, di dapat, kalaban bata to ni GMA, di dapat pirma kagad ako. Di naman ako ganun. Tapos yung sumunod, yung corona impeachment, hindi rin ako pumirma nun dahil sabi ko, mali yung proseso. Di ba? Tapos, tingnan mo yun, Christian, At that time, hindi ko alam kung ano yung sinasabi ko na sigurado ko nagkabigayan dyan. Pero di ba, after a few years, lumabas yung DAP, yung Development... Disbursement Acceleration Program. Yun. Di ba? Okay. I mean, hindi naman ako pipirma dyan o hindi pipirma dahil kalaban ko o hindi. Pipirma ako dyan kung ano sa tingin ko yung tama at mali.